Good morning again, guys. So, this is again my second vlog. Actually, parang storytelling lang siya. Again, today, daily routine natin. Dito na naman tayo sa ating mga medicine. So, kahapon, storytelling tayo. Kahapon, meron akong dialysis. So, ito na yung tinusukan kahapon. Dito yung access ko. Ito yung fistula. Ito yung A-axis, yung kinukuha yung dugo. Ito yung B-axis, yung binabalik yung dugo. Yun. So, kahapon, na ko ng 2 days kasi Sabado yung last dialysis ko. Sunday and Monday, wala akong dialysis. So, napadami ako ng inom. Umabot ako ng 3,000 ml. ML ata tawag doon. 3,000 ml na excess sa aking timbang. Nagiging 54.4 ako instead of 51.4. So, ima-minus yung excess na doon. So, umabot ako ng 3,000. Kapag nagda-dialysis ako, yung dialyzer, kinukuha na yung tubig. Dapat 3,000. Sinabi ko lang na 2,000. Kasi hanggang 2,000 na talaga kaya ng katawan ko. Kapag in-exceed ko pa ng 2,500 ml yung kukunin, siya, 5 minutes or parang 15 minutes before matapos ang dialysis ko, nag-low blood pressure ako. Tsaka na yun, very bad na yun sa isang dialysis patient kapag bumabiglang baba ng blood pressure. Ay nako, labas lahat ng pawis mo, hindi mo alam kung himatayin ka, nanginginig ka, basta almost dead ka na. So, beware kapag nagda-dialysis ka, bababa yung blood pressure mo. Kaya iwasan ang mapadami ang kuha sa dialysis. Iwasan talaga maraming mainom. Parang ganun ata ang story ng mga dialysis patient. Sana meron din ako makausap ng mga dialysis patient dyan kung ano yung mga experience nila sa pagda-dialysis nila. Basta ako kasi ngayon, merong allergy reaction yung tinutusukan ng needle. Meron kasi merong nilalagay na ang tawag nito, yung kapag tinutusok na ng dagom hindi masakit. Ano ba tawag dyan? Itamidome kasi sa amin dito sa Japan. Ano yung tawag dyan? Hindi ko ma-explain sa Tagalog or sa English. Yung iwas sakit sa pagtusok. So, meron kaming nilalagay na gamot para dyan. Kukunin ko, wait. And, meron pag isa. Welcome back to me. So, tuwing may dialysis ako, para hindi masakit yung tusok ng dagom, merong binibigay sa amin na ganito na tape. Ito, yung itamidome. I-research nyo nga dyan kung ano ba yung itamidome. Hindi ko alam. Itamidome. So, kung saan itutusok yung dagom, dyan mo lang siya ilalagay. Dalawa yan siya actually. Dalawa. Then, ito kasi, nag-allergic reaction ako. Kumakati yung access. Kaya, pinalitan ako ng cream. My cream. Ayan, my cream. Tapos, nilalagay lang siya sa, ito isang tape. Tape lang to siya. Ilagay mo yung cream sa tape. Tapos, i-tape mo din. Tape mo siya dyan. Dyan. Ayan. So, kapag, dialysis na namin, tutusukin niya yan siya. Tutusukin ng dagom ng mga, talagang malaki, no? Ayan. Kapag meron kang tape, hindi na siya masakit. Yun. Yun lang ang merong advantage dito. Ito, messy siya masyado. Ito, madali lang siya. Kaya lang, merong allergy ako may
May lumalabas na mga makati-kati. So, yung 3 weeks ago, ang baba talaga ng blood pressure ko, maabot siya 90 ng mga 80. Pero ngayon naman, tinigil namin yung para sa blood pressure na gamot, pampababa ng blood pressure na gamot. Tinigil ng doktor ko. Yung diastolic naman, yung mahaba ngayon. Tumataas naman siya. So, mahirap talaga kapag dialysis patient ka, hindi maintain yung mga ng katawan mo sa health mo. Minsan masama, minsan hindi, tapos yung blood pressure mo mababa, tapos mataas. Pero sa akin naman, prefer ko mas mataas yung blood pressure kasi masakit ang ulo mo, pero hindi sumasama pakiramdam mo. Pero pag mababa blood pressure mo, parang hihimatayin ka. Nagbo-blurred yung paningin mo, ay hindi mo alam kung anong gagawin mo. Tapos minsan, kapag mataas din yung creatinine namin, parang nag-hallucinate. Ang dami-daming iniisip. Hindi mo alam na merong makati sa katawan mo na hindi ko alam. Ganyan. Kaya iwas talaga sa maraming pagkain. Kapag marami kang kinakain, tumataas ang creatinine, dumadami ang poison sa dugo mo, ayun, para kang mag-hallucinate. So, ito yung mga, medicine box, medicine kit box. Ang dami ko kasing gamit, no? Ang dami ko kadami. Charan. O, diba? Ayan siya kadami. So, magugupit tayo ng gamot. Tayo ng gamot. Ganyan ko pinipipet. Inahati-hati ko lang. Ang dami ng gamot natin. Siguro sa Pilipinas, kung ganito kadami ng gamot. Every week ito guys ha, yung mga gamot na ganyan kadami. So, bibilhin mo pa siya dyan. Magkano kaya? No. Magkano yung mga gamot natin dyan sa Pilipinas ngayon? Halimbawa, yung mga ganitong gamot, pang calorie. Pampababa ng calorie. Tapos ito naman, pampababa ng potassium. Ito, yung potassium matatawag doon. Lean kasi sa Japanese. Kapag tumaas yun ang talagang kinikare na bawal tumaas. So, bawal kumain ng mga oily products. Bawal yung mga fry. Yan, bawal din yan. Tapos, meron din akong gamot. Ay, wala pala. Yung pampababa ng kalium. Bawal din yun kasi mataas ang kalium mo, bawal din. So, meron akong gamot na ganun na parang jelly siya na parang hindi ko gusto yung inumin. Kaya talagang pinipilit kong wag tumaas yung kalium ko. Calcium, mga ganun. Tapos ito ito sa umaga. Ito kadami sa umaga. Parang meron na tong gamot na sa heart, para sa heart. Tapos, meron ding bago matulog. Ito din yung bago matulog, para makatulog. Tapos, ito yung sa panggabi. Yan. Ganyan kadami. So, ngayon, ang inumin ko pang umaga. Ganyan. Tapos, kasi meron akong iniwan na 1,000 ml kahapon na tubig sa katawan ko, sa timbang ko. So, hindi ako pwede ngayong uminom ng madaming tubig. So, ang inumin natin is lang. Yung tubig lang para sa medicine. Yun. Ganyan. Kaya, yung mga healthy pa dyan, iwasan nyo nang masira yung kidney nyo, guys. Kasi talagang mahirap. Pabuti na lang ako dito sa Japan kasi hindi naman magastos. Pero, naman yung hindi magastos, mahirap naman kapag hindi ka masyadong nakakain, hindi ka masyadong nakakainom, maiinggit ka sa mga kasama mo kapag umiinom food. So, pagkatapos ng masarap na kain, umiinom agad ng masarap na cola or kung ano-ano, juice. Ang sarap talaga sa pakiramdam. Pero kami,
Bawal. Tiis girl. Tiis ganda. Ma-stress ka. Tapos ito, favorite ko pa yan. Yan, matcha. Bawal din yung matcha. So, konting tubig lang tayo today para sa gamot. So, kagabi, after ng dialysis, mga 2 p.m. tapos ako, bali, naggala pa ako ng mga 2 hours. Umuwi ako ng 4 p.m. Pagka-uwi ko, nagbihis, nag-shower, then natulog na ako ng 5 p.m. Nagising ako ng 1 a.m. O, diba? Madaling araw. Tapos, nagising ako ng madaling araw, naggala na naman ako. Papakita ko sa inyo mamaya dyan saan ako naggala. Yan. Siyempre, magagala din tayo minsan. Hindi tayo pwedeng nasa bahay lang. Ma-stress tayo. Isipin lang natin na, hindi pa naman tayo pwede, baka inom na to. Gusto ko minom ng kape. Madami na pala akong nainom. Parang ganun naisip mo. Babaliw ka sa loob ng bahay. Kaya, dapat, meron ka ding social life. Labas ka din. Hindi yung iniisip mo lang yung sakit mo sa loob ng bahay. Ganyan kadami. Ayan. Ang napakaganda lang dito sa vlogging kasi meron akong kausap kayo, o, diba? Parang meron akong kausap. So, ano kaya ang magandang gawin natin ngayon? Iaano ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko after. Tingnan nyo, mataba ako today. Ang dami pa yung tubig, 2,000 pa mahigit. Kailangan na natin mag-exercise. Gusto kong mag-exercise, pero parang bawal sa amin mag-exercise kasi nung last time, dito, yung itong first access ko, ito pala yung unang access ko, guys, ha? Na, yan siya, na-stop. Ito, unang access ko, sa baba yung flow, na-stop siya nung sumali ako sa yoga, Nag-yoga ako sa loob ng bahay, nag-exercise ako, so parang napapagod ata ang katawan ko. Bawal ata mapagod. Parang bawal mapagod ang ating kidney. Pag mapagod ang katawan mo, napapagod din ang kidney mo. So, yung best exercise lang para sa amin is, I don't know, parang walking lang ata. Hindi ko alam, pero yung iba parang nag-exercise na ng hard, todo-todo na exercise. Sana all. Pero gusto mag-exercise para pumayat. Para ako lang ba mataba na dialysis patient? Hindi naman. May mataba na mga matatanda sa amin. Sa sa ospital na pinagdadialysis ko. Of course, mas marami yung matanda kaysa sa bata. Dito naman mas marami yung matatanda. Kaya hindi payat sila. Mga payat sila. Ako lang mataba. Pero pumapayat naman ako pag gustuhin. Hindi ko rin alam. Malaki lang tiyan ko. Kasi ito yung dati. Dati kasi dito ako. Meron akong access dito sa tiyan. Ano tawag doon? Nakalimutan ko tuloy. Ito, hemodialysis. Yung sa tiyan. Nakalimutan. Ano ba yan? Research girl, huwag kalimutan. Nahihirapan ako sa English at saka sa Japanese. Yung Japanese kasi Fukumaku to Seki. Ito naman hemodialysis. Peritoneal. Peritoneal dialysis ako last time na mga almost 4 years. So nilipat ako sa hemodialysis kasi hindi na nag-function yung peritoneal. Kasi matigas po ang ulo na inyong lola. Hindi sinusunod ang mga advice ng doktor. Kinakain ko ano yung gustong kainin. Alam niyo ba kung ano yung kinain ko kagabi? McDonald's o potato fry. Pinakabawal yun. Tapos inom ako ng cola. O, diba? Matigas ang ulo. So, ayun lang guys.
Magsishare na naman ako tomorrow. And sana may manood dyan na same experience ko para may makausap naman ako na kung ano yung dapat gawin at yung hindi dapat gawin. So, yung mga bago pa dyan, guys, explain ko, isa akong CKD patient dito sa Japan. And, lucky lang dito ko sa Japan. Yun. Ayan, like and share, subscribe. Don't forget. Then, see you again next time. Bye. Ciao, ciao.